Yun. Magandang hapon ka, Eric. Welcome to Benji Lindo Live. Alam niyo naman, pag may Benji Lindo Live, lagi tayo may hatid anong meron, anong bago para sa community natin. Ikinasisiya po na yung Kuya Benji. Kasama po natin yung host ng SMNI Laban, kasama ang bayan with Kay Eric Celis. Kay Eric, pabati muna aking mga ka-Facebook dito sa Edmonton. Hi, magandang araw sa mga kababayan natin sa Edmonton, sa paligid nito. Ito po si Kay Eric, kasama ko kay Kuya Benji Live dito sa famous and favorite hangout ng mga kababayan natin, ang Sibuchon sa Edmonton. And kasama ko po ang mga Filipino volunteer groups na tumulong po sa panahon po ng pagbubuo ng liderato noon ni former President Rodrigo Duterte. At sila po yung mga volunteer groups na inimbitahan po si Kay Eric para magkaroon ng malayang talakayan at question and answer in a free, informal forum. Yan. Thank you so much, Kay Eric, sa iyong pagdalo dito sa amin. Bilang grupo po ng Duterte Volunteers dito sa Alberta, Canada, kami hoy na nagagalak na kayo nakaharap namin mula pa kagabi. Nakasama natin sa ating grand launching ng Pilipilapan kagabi doon sa Blue Quill. Again, maraming salamat. Thank you, Sir Siguro Benji. magtanong tayo kay Eric dahil ang mga kasama natin, mga leader po ito ng different Filipino leaders dito sa Edmonton. So, siguro unahin natin magtanong si Carl Romel ng Dabawenyo. Ito yung unang tagapangulo ng Dabawenyo Group sa Edmonton, no? Okay. Sige. Okay. Salamat sa lahat sa nanonood ngayon at of course ating Kay Eric dito sa kaliwa ko na talagang kung anong itanong mo masasagot niya 100% po. So, ang tanong ko, ano ba ngayon ang nararamdaman mo, Kay Eric, sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Okay. Maganda pong unang tanong ni Brother Romel, no? Sa hindi pa po ninyo masyadong nasusundan, siya po si DJ Romel Duco. At mayroon din po siyang channel na DJ Mr. Limor 21 at saka yung channel mo sa YouTube ay DJ Duco. So sa tanong niya, ano daw ang una kong impresyon ngayon sa nangyayari sa Pilipinas, para ma-share ko sa mga kababayan natin dito sa Canada. Nakakapanlumo, nakakalugmok ng damdamin sapagkat muling bumalik po ang malaganap na krimen, mga droga at sindikato, at pati na po ang problema sa korupsyon. Malaganap at malala. It's sad to note, pero when truth hurts, it is the real truth. No truth can be real truth kapag hindi ito humihiwa ng sugat sa katotohanan sa damdamin ng mga natatamaan. Halimbawa, 2 days ago po sa Pilipinas, after 8 years, nagkaroon ng kidnap for ransom. High profile po ito na krimen. At hindi natin nakita ang kidnap for ransom, mga bank robbery na ito, sa panahon ng Duterte administration. Talagang nagkaroon ng pagkatakot sa batas at sa gobyerno ang mga kriminal. Ang involved po na dinukot na bata for kidnap for ransom ay 14 years old. According to Billionaire Online News, ang pangalan ay si Andy Wan, Malaysian, pero nag-aaral sa elite British school sa Pilipinas, sa BGC, sa Bonifacio Global City, at dinukot siya po sa loob ng 2 araw at nag-demand ng $20 million na ransom. At dahil dyan, hindi pa masyadong nagkaroon ng negosasyon na tuloy-tuloy, pinutulan ng daliri itong pinakadulo, hinlalaki. Pinutol po ito, ang bahagi ng daliri ng bata, ipinadala sa mga magulang. And what we have heard from the information sa Pilipinas, mga $15 million ang ibinayad for ransom. Wow. And ito po ay malaganap na nangyayari pala, hindi lang na ibabalita. Yung carnapping, kidnapping, and big-time drug syndicate operations. Nakakalungkot because Marcos Jr. won not on the basis of unity, but on the belief of continuity. So ang mga lahat ng mga mabubuting gawa, yung legacy of strong law enforcement, decisive political leadership, at good governance, at paglaban sa kriminalidad, terorismo, at mga pangungurakot sa panahon ni Digong, ang lahat na ito po ay tamang-tama ang panawagan ni Marcos Jr. nung eleksyon. Babangon tayo muli. Ito palang bumangon. Ang mga kriminal, ang mga drogista, ang kidnapper, at ang mga sindikato at kurakot. Kaya babangon muli ang mga demonyo at mga mapangwasak ng lipunang Pilipino. At hindi pala continuity, kundi isang continuity
ng malagim na bangungot na pilit na pinatigil na ni Pangulong Duterte at ngayon ay bumabalik kay Marcos Jr. Yan ang bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas ay sumisirit ang krimen. Ang bagong Pilipinas, lumalaganap ang pagwawaldas at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang bagong Pilipinas ay muling lalaganap ang mga sumbi. Anong sumbi? Hindi po pelikula. Yung mga membro ng mga grupo ng walang tulog. Diba? Sabi niya sa speech niya sa Negros Oriental, magtiwala kayo sa gobyerno nyo. Kasi halos hindi na kami natutulog. Ako nga hindi na natutulog eh. Mukhang obvious kung bakit hindi siya nakakatulog. Dahil siya ang pasimuno ng sumbi sa Pilipinas. Alam nyo nang ibig sabihin yan. Mga dead man walking na buhay pa pero patay ng kaluluwa dahil sa droga. Iyan ang malungkot na katotohanan sa Pilipinas ngayon. At ito po ay hindi overstatement. Ito po ay pahayag ng katotohanan na wala pong pwedeng magtanggi sapagkat people on the street, they know the real situation. Taxi driver, tricycle driver, mga nagbebenta ng mga paninda sa palengke, they can speak about all the things that Kay Eric is now exposing here. So we don't need to be rocket scientists to see that there is a total reversal of what strong government and strong rule of law sa Pilipinas nung panahon ni Rodrigo Duterte. Stability, security, and ang pagiging marespeto sa batas at gobyerno, lahat ng ito nawala na. Yan ang bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Ang ganda, no? Ganda ng nangyaring tunay na pagbabago sa Pilipinas. Bernard, may question ka for Kay Eric? Here. Sige. Maraming salamat, Bay Benji Lindo. Marami ding salamat sa lahat na nandito ngayon. Nandito kami si DJ Romel, dito rin Roland Torres sa DJ Roland sa Pinoy, Himig Pinoy, at saka yung may representative tayo sa may Filipino Journal. Anyway, bilang sang Pilipino, right din namin, karapatan din namin magtanong at makibala o makialam sa sitwasyon sa ating baga sa Bisaya, payutang natawhan sa Bohol, labi na, especially sa Bohol. Sa lupang tinubuan. Sa lupang tinubuan. O sa buong Pilipinas na, karapatan din po namin na malaman kung anong pangyayari na sa Pilipinas. Kasi kami po ay naghihirap dito, nagsisikap para maitaguyod namin ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ang tunay na nagtumutulong, sumusuporta, patuloy, lifetime ang commitment namin sa aming mga bawat pamilya sa Pilipinas. Agree. Kaya maraming pasalamat at kasiyahan din po namin na napuntahan kami ni Kay Eric. Nandito siya ngayon. Si Kay Eric, mayroon lang po akong, kasi baga sabi ng misis ko, hindi na ba tayo matutulog? Ang mukha ko, utay nga, nasa mga commentator na lang ng About Pilipinas. Yung mga nang pangyayari. Anyway, so ang tanong ko, may tanong ako sa inyo. Sige, go ahead for Brother Bernard. Dahil nakikita ko about kay Pastor Kibuloy. Ano naman ang udyok na nagpasya siya na tumakbo ng bilang senador? Pero bago ka sumagot, sasabihin ko lang, ang nakikita ko sa bayan ngayon ng Pilipinas, kailangan natin ng tao na tunay na may puso magserbisyo alang-alang sa bayan ng Pilipinas. Agree. So ngayon ang tanong ko, ano naman ang baga nakakaudyok ni Pastor Kibuloy bakit sa tumakbong senador? Okay, magandang tanong yan, ano? Si Pastor Kibuloy ay kilala bilang religious leader. But kilala din po siya na malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte as a personal friend. At yan po ay established friendship for more than 40 years sa Davao. Ngayon, ang tanong ay bakit ang isang religious leader like Pastor Kibuloy ay sumabak sa politika? Though I may not be the campaign spokesperson for Pastor Kibuloy, but I am also talking to him. And I have been with the SMNI at nakakausap ko rin po sila sa Kingdom of Jesus Christ. There are 3 reasons na nakita ko dyan kung bakit ang isang religious leader, kagaya ni Pastor Kibuloy, ay sumabak sa politika. Number 1,
Pwede po kayong pumunta rito ngayon. Pastor Kibuloy wants to deliver a message that sa matagal na panahon pagkatapos ni Pangulong Duterte, nagkaproblema ang Pilipinas dahil wala ng righteous direction, makatarungan at matuwid na direksyon sa gobyerno, and he believes ang kanyang kalagayan, at ako'y naniniwala din, ay bunga po ng maruming laro sa politika. Pastor Kibuloy will not be in his position right now kung hindi po siya nagpatuloy na naging kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. He gave the platform for former President Duterte and Sara Duterte sa panahon na inaatake at talagang dinudurog ang pagkatao ng Vice Presidente at ng former President. No media in the Philippines was able to put up a very good defense na makapagpahayag ang former President si Inday Sara ng libre at walang pag-aalangang mapapakinggan sila ng taong bayan. It was only NSMNI. Kaya Pastor Kibuloy earned the ire and the attention of Marcos Romualdez at ng kanyang asawa, na kapag si Pastor Kibuloy magpapatuloy na sumuporta at magbigay ng plataforma ng impormasyon sa mag-ama kay former President Duterte at kay Sara Duterte na undeniably, when they talk and they speak, lalo na si Digong, he is still a rock star political figure in the Philippines. Pinapakinggan siya ng taong bayan. So, kailangan nilang tanggalin ang ganyang plataforma kay Digong na naibibigay ng SMNI at tinatangkilik ng buong sambayan ng Pilipino. To do that, dapat i-cripple at i-paralyze si Pastor Kibuloy. So, isa po sa nag-udyo kay Pastor is para maibangon niya ang dangal ng kanilang ministry at ang dangal ng kanyang personal na pagkatao sa pagyurak sa kanya. And number two, ang pagiging wanted niya sa US is now vindicated by Donald Trump administration. Why? Pag-upo ni Donald Trump, pinaimbestigahan ang Attorney General, District Attorney, parang DOJ. Yes, tama. Napanood natin yung kay Eric. At sa Senado mismo, sinabi nila, ang FBI at ang DOJ nila, 300 churches ang kanilang ginawa ng mga kaso at sinikil ang kanilang mga pundo upang gamitin sa political persecution ni Joe Biden. Kaya nagkaroon ng executive order, di ba? Right Si away. Trump. Kaya nagpapasalamat tayo doon. Isa yun sa mga patunay na talagang ginigipit ang mga iba't ibang ng simbahan. Religious groups. Religious group. Lalo na yung mga religious groups na sa tingin nila conservative affiliated kay Donald Trump. Correct. Yun ang tinarget. 300 churches yun. Kasama doon ang KOJC na ginamit. At yun din ang ginamit ni Marcos. Kasi si Marcos, nagkaroon siya ng tinatawag na deceptive and opportunistic pivot. Papunta kay Joe Biden. On the ground, not of foreign policy. On the ground of recovering their ill-gotten wealth doon sa Amerika. Correct. Na frozen, about $680 million yan. Na hindi niya may gagalaw kasi may mga kaso. So, kailangan niyang i-loosen up ang freeze order na ito upang ma-recover nila. Okay. So, si Pastor Kibuloy tumakbo dahil gusto niyang labanan ang political persecution. Number two, tumakbo siya because he believes that the Duterte legacy of good governance and righteous government ay kaya niyang ipagpapatuloy. Kasi mula sa isang kapilya na maliit doon sa Davao, lumaki sila worldwide. So kung corrupt siya, hindi yan mangyayari. At kung siya'y abusado sa babae at kabataan, noon pa, kinasuhan na siya. Correct. At wala siyang kasong rape. Ang kaso niya, child abuse at trafficking, qualified human trafficking. Mga kaso na na-dismiss ito noong panahon pa ng 5 years ago na binuhay muli. So secondly, gusto niya ipagpapatuloy ang legacy ng Duterte political leadership. And thirdly, I think Pastor Kibuloy can contribute into being a political conscience and a moral conscience in the Senate. And wala akong nakikitang mali doon because hindi siya convicted. Si Franz Castro na ng CPP, convicted, tumatakbong senador. Oo nga. At convicted sa RTC ng Tagum sa Davao del Norte. Mas malalim yun. Mas malalim yun. Child abuse ang conviction niya. At may kulong yun ng 6 to 12 years. Bakit siya nakalabas? Nag-appeal sila sa Court of Appeals, nagpiyansa siya. So pwede pala yun. Pero si Pastor Kibuloy na hindi convicted, hindi makapiyansa. Pero Eric, di ba tumulong ang SMNI during the election for Marcos? Yes. In fact, I am very personally aware. Si Marcos Jr., para wag tayo pong makakakalimot, walang media na mga malalaking media ang kumakampi sa kanya. Binabalahurat, binabastos siya ng ABS-CBN, ng GMA, ng Rappler, magnanakaw ang tawag sa anak ng diktador, sinungaling,
at pati ng lahat ng media. Only SMNI and Pastor Kibuloy gave him for free ng oportunidad na may pakita niya na may angking galing pala siya. At nagamit niya itong oratorical contest na galing niya. Oratorical lang kasi magaling lang magsalita. Pero wala palang laman talaga sa puso niya. Kaya pang oratorical contest lang. Yung mga, Sara Duterte is just insignificant in the thick of things. Wow, ang galing, di ba? Ganon siya magsalita. Pero yon ay walang laman sa puso. Kasi hindi naman interest ng taong bayan. More than siguro ako mag-compute ng value ng ibinigay sa kanya doon sa Okada, Manila na mga debate, 2 series yon. Hindi bababa ng mga siguro 50 million ang nagastos diyan. Ni singkong duling wala siyang binayad doon. Mga kababayan. At tama yung tanong na yon ni Brother Romel. Ang isang tao na sa tingin niya ay ipinanganak siya sa mundo na entitled siya sa lahat ng bagay, he will always be entitled sa tingin niya ng lahat ng bagay kahit pa na sa kultura natin ang utang na loob is a deep value. Bagamat hindi yan batas, but ang cultural value natin sa utang na loob defines us as a people. Yan ang wala sa kanya. Because ang kanyang sense of entitlement ay mataas at ang kanyang sense of responsibility sa bansa napakababa. Kaya sa tingin niya, wala siyang utang na loob sa mga tumulong sa kanya at pati sa mga bumoto sa kanya. Kaya ang barkada niya, maliban sa mga sumbi involved, sabi ni Katibinag, sumbi kasi ito yung mga tropang gising. Alam niyo na, mga simbang gabi boys. Di ba? Pag nagsimbang gabi, hindi ka na natutulog o gising ka eh. Kaya simbang gabi boys. Hindi ko na i-mention, Brother Ben. Doon siya mas malapit sa mga pamilyang oligarko at binabarkada niya. Okay. So, yun ang sagot ko, brother. I hope I was able to deliver kung bakit isang spiritual leader, kagaya ni Pastor Kibuloy, is taking the senatorial race to bring the political conscience and moral conscience sa loob ng politika natin. Go ahead, Brother Bernard. Okay, maraming salamat. Naka-green pa. Maraming salamat kay Rick that at least nabigyan nyo kami ng informasyon about kay Pastor Kibuloy. Lalo na sa Simbang Gabi Boys. Naitanong ko to kasi this is my personal, ang personal ko na conviction about Pastor Kibuloy. One time nag-post ako, nag-share ako ng both straight. So, may kumenso na negatively na sabi, bakit si Kibuloy? May kinumpara siya ng tao from the other side, linya ni BBM. So, without mentioning, pero sabi ko, sinagot ko siya. This is not the time na about religious group. It doesn't matter kung ano kang kulay. Kasi resist yan pang ganun parang may kulay ka. So, regardless na sa kulay yan, ang importante ang puso natin kung sino ang karapat-dapat na tunay na magserbisyo para sa katotohanan sa bayan ng sambayanan. Brother, dagdagan ko yung sinabi mo Okay. Briefly lang, magandang punto yun. Hindi po ito alam ng lahat. Nang tumama ang Yolanda, Brother Bernard, sa Pilipinas, ang unang tinamaan na napakalakas ng pagkalugmok ay ang Tacloban. Mahigit 10,000 ang patay doon. Kasi nagkaroon ng tidal wave talaga. Hinakot ng napakalakas na 400 kilometers per hour na wind speed. Hinakot niya ang tubig mula sa dagat at itinapon sa Tacloban. Okay. Ang unang nagrespondi doon, mga kababayan, walang iba po. Hindi pa siya, wala pang 2013 yun, Brother Bernard. Wala pa siyang balak na tumakbong presidente. Si Mayor Digong Duterte at ang kasama niya, si Pastor Kibuloy. They brought water, food, and for 3 months they stayed si Pastor Kibuloy sa area na yan. Nang walang media mileage. Wala. Walang media. At yan po ay nakita ng taong bayan. Saan si Martin Romualdez? Sa abroad. Sa abroad ka po, Martin Romualdez, nang tumama ang Yolanda. At yan ay hindi kasinungalingan. At alam natin na iniinsulto ka ni Marojas kayo. Diba? Doon nagsimula yung, naman, the president is an Aquino and you are a Romualdez. Pinulitika ni Mar Bugok ang kanyang, ang utod ta na si Marojas, na sa kalamidad ng Tacloban,
ang kanyang sinasabi sa harap ng mayor ng Tacloban, you know naman, you're a Romualdez. And the president is an Aquino. Oh. Ngayon, sinong kasama nila? Yung nagmumura at nag-aalipusta sa kanila. Si Digong walang fanfare. Pumunta, dala mga tubig, pagkain, at si Pastor Kibuloy kasama niya. Walang media na dala. And Digong was the mayor of Davao. And Pastor was in Davao. Pwede namang wala silang pakialam because problema yun ng national government at doon sa local but they were there. Ibig sabihin po, yan ang sagot ko bakit he is more deserving to be in the Senate than the Simbang Gabi boys na nandun sa linya ni, di ba? Yeah. Sa linyada ni BBM. Madami doon ang gumaganon eh. Di ba kilala nyo na yun, no? Ang gumaganon ang pag nagsalita. Oo. Alam naman natin, obviously, kung sino mga drug addict. Yun. Zombie at saka Simbang Gabi boys. Okay, ka Eric, meron pong tanong si Django. Sige, the Jang Pa lang, talaga, sa palangga at lumalaban para sa tunay na talaga matatakot ka na pag kalukuhan ng ang gagawin. Si Brother Django, go ahead. Okay, Eric, may tatanong lang po ako doon sa nangyari sa iyo doon sa Kongreso nung Opo. kinontempt ka. Kung ilang araw ka doon kung ilang araw ka doon dahil hindi ako nasiyahan noon eh. Hindi na siya mag-isa. Hindi siya mag-isa pero tumayo siya kagad. Ato ka na. Ipasok niyo ako doon. Matapang. Yun. Si Ma'am Lorin Badoy. Nabilib na ako doon. Nabilib ako sa iyo doon. Thank you, Brother Django. Malungkot po yung episode na yun ng buhay ko. Sa